Good evening. Ito po ang ating tutorial para po sa topic na solving quadratic equation by completing the square. So, sa left side po ng screen natin, yan po yung step by step na susundin natin. And then, i-apply po natin siya dito sa ating example number 1. X squared plus 12x plus 32 equals 0. So, as first step po natin, magta-transpose po tayo ng constant term. So, yung constant term po ay yung term na walang katabing variable. Okay, so sa case na yon, that is 32. So, we have x squared plus 12x equals, so si 32, maminusan natin ng 32. Okay? At kung anong ginawa sa left side, dapat gawin din sa kanan. So, minus 32. And magiging 0 na yung 32 minus 32, right? So, magiging 0 na to. Sa kabilang side naman, 0 minus 32 is negative 32. Next step is magpi-PST and balance tayo. Okay? So, PST, x squared plus 12x plus, mayroon tayong idadugtong dito, equals negative 32. Meron ulit tayong idudugtong dito. Okay? So, paano ba tayo nagpi-PST? I-divide natin yung gitnang term or constant, yung linear term sa 2. So, ano ba yung linear term natin dyan? Yung 12x. So, ang coefficient b or yung 12, i-divide natin sa 2. Okay? So, anong sagot dyan? 6. And then, after natin siyang ma-divide sa 2, i-square natin siya. So, 6 square is hindi 6 times 2. That is 6 times 6, no? 6 times 6. So, 6 times 6, that is 36. Okay? So, kung ano yung dinagdag natin sa left side ng equation, dapat maidagdag din natin sa kanan. Balancing. Okay, next. The square of a binomial. So, paano ba tayo nag-i-square of a binomial? So, madali lang po yan. Una, gumawa muna tayo ng parenthesis na naka-raise sa power of 2. Second, kopyahin yung variable, which is yung x. Third, kopyahin yung sign ng linear term, which is yung plus. Okay? And then, next is i-divide natin sa 2, yung ating linear coefficient. So, ano ba yun? 12 divided by 2, ito yung linear natin. Divide 2 lang yan. So, 6 po. So, ganyan po ang pagsulat ng ating SB. Next, sa right side naman, i-simplify natin. So, negative 32 plus 36, or pwede natin siyang pagpalitin, no? 36 minus 32. And that gives us, very good, positive 4. Okay? Next, we have to get rid of the power of 2. So, paano natin mawawala yan? Paano siya mawawala dyan? So, syempre, extract natin both sides. Okay? So, pag extract natin both sides, magka-cancel tong radical 2 at saka power of 2. Okay? So, ano may iwan sa left side? Siyempre, yung ating x plus 6. Okay? Sa kabilang side naman ng equation, ano ang square root of 4? Okay, so pag kinukuha natin ng root ang isang equation, no? Ini-square root natin ng equation, dapat mag-provide tayo ng dalawang solution. So, positive, negative. Okay? And then, ano bang square root of 4? Ano ba yung number na pag tinatimes sa sarili, 4 yung lumalabas? So, that is 2. Right? So, 2 times 2, 4. So, the root of 4, the square root of 4 is 2. Okay, next. Paghihiwalay natin yung solution 1 at solution 2. So, ang solution 1 ay yung may positive root at yung solution 2 naman ay yung may negative na root. So, paano ba yun, ma'am? So, first solution natin is x plus 6. Saan galing yung x plus 6? Ito po. Okay? X plus 6. And then, equals, okay, positive 2. Maghihiwalay ito. Okay? Maghihiwalay yan. Positive 2. Or, x plus 6 equals negative 2. Okay? Dikit lang natin siya dito sa ating OR kasi kailangan natin ng space. X plus 6. Saan galing ulit ang x plus 6? Dito. Okay? Kinokopya lang natin siya. X plus 6 equals negative 2. Saan ang galing negative 2? Dito.
Okay? So, basically, pinaghihiwalay natin yung positive at negative na root. Okay, next. Solve the equation. So, paano yun? So, kailangan, pag sinabing solve the equation, is yung variable na lang ang maiwan sa isang side. So, sa x plus 6 equals 2, okay, ano ba yung variable dyan? Yung x, diba? So, dapat mawala yung 6. So, paano mawawala yan? So, pwede natin siyang gawing 0 or pwede natin gamitin yung transpose. Sa transpose, x plus 6 equals 2, okay? Yung ating positive 6, itatranspose natin. So, tatawid siya ng equal sign. Okay? Pag tumatawid po ng equal sign, nagbabago ang sign ng number. So, ano ba yung sign ng number natin? Positive, di ba? So, pag tumawid yan, magiging negative siya. Okay, so paano siya isusulat? X na lang yung kaliwa kasi aalis na yung plus 6, pupunta sa kabilang side. X equals 2, kinopya ko lang. And then yung plus 6, tatawid ng equal sign. So, mag-change siya ng sign from positive, magiging negative 6. Okay po? And then, x equals, okay, so, ang ginagamit naming strategy dito para hindi malito, no? Sa addition of integers or subtracting integers, inaano natin, gumagamit tayo ng concept na utang bayad. So, kapag ang number is positive, pambayad mo yon. Kapag ang number is negative, utang mo yon. So, pag inanalyze natin to, positive 2, okay, ito yung pambayad mo, and then, ang utang mo naman is negative 6. Okay, so may utang ka na 6 pesos, babayaran mo lang siya ng 2. Kaya, may utang ka pa na 4. So, ang utang is negative, then 4. Okay, so our first solution is x equals negative 4. Okay, so sa next equation natin, sa second solution, so x plus 6 equals negative 2. Ganun ulit. Magta-transpose tayo. Okay. Then, kopyahin ko lang muna. X equals negative 2. Yung positive 6 natin, tatawid ng equal sign. Kaya, magiging negative 6. Mag-change siya ng sign. Okay? So, applyan din natin ang utang bayad dito. Negative 2 is utang. Right? Negative 6 is also utang. Kasi pareho silang negative. No? So, utang plus utang, utang. Puro utang. So, hindi ka naman nagbayad eh. Kasi puro negative yung number mo. So, puro utang yan. So, kung may utang ka na 2 at saka utang pa na 6, therefore, may utang ka na 8. Hindi siya mababawasan dahil hindi ka naman nagbayad. Nadagdagan lang siya. Okay? So, our second solution or solution number 2 is negative 8. So, i-click mo lang yung next video para sa next example natin.